Katitila pa lamang ng ulan sa San Pablo. Ang Rizal Avenue ay nag-iwan ng mahahabang sanaw na sumasalamin sa maputlang dilaw na liwanag mula sa mga lumang post ng ilaw. Sa gitna ng hilera ng mga ruko at lumang establishmento, may isang kusam na karatula na may nakasulat na Rina's Beauty Salon. Kapag ang pinto nito ay kumalansing ng mahina, ang amoy ng sampagita ay sumisingit na parang malamig na kamay na tumatakip sa iyong bibig. Noong gabing iyon, isang babae ang pumasok para lang magpasyampo. Umikot ang itim na upuan. Dumaloy ang tubig at namayani ang katahimikan. Mula sa likod ng manipis na dingding may narinig na tumutulo. Maindayog, tulad ng pigil na paghinga. Ang mga kapitbahay ay nagsara ng bintana ng mas maaga, ngunit ang mga bulong-bulungan ay hindi kailanman natutulog. Sino mang pumasok kapag dapit hapon ay bihirang makitang lumabas muli. At kapag ang hangin ay humampas sa makitid na eskinita, ang kusam na karatula ay umuungol. Parang tumatawa ng mahina. Ito ay hindi lamang basta salon na bukas hanggang hating gabi. Ito ay isang lugar kung saan ang salamin ay hindi ang iyong mukha ang ipinapakita, kundi isang bagay na naghihintay sa iyong tumahimik. Sumainyo nawa ang kapayapaan. Magsama-sama tayong maglaan ng sandali upang magdasal at humingi ng gabay sa may kapal. Sana sa pamamagitan ng panalangin, ang ating mga puso ay maging mas mapayapa at ang ating buhay ay mapuno ng pagpapala. Ang dapit hapon sa San Pablo ay madalas dumarating ng may mabagal na hakbang, humahaplo sa mga lumang bubong sa barangay San Jose tulad ng kamay ng isang inang nagpapatahan sa maliit na bata. Ngunit noong hapong iyon, ang katahimikan ay tila kakaiba. Ang ihip ng hangin mula sa direksyon ng palengke ay nagdala ng amoy ng basang lupa na maihalong samar na amoy ng sampagita, isang halimuyak na karaniwang nakakapagpakalma. Ngayon, ito ay tila isang mensaheng itinatago. Ang Rina's Beauty Salon ay nakatayo sa gitna ng hilera ng mga ruko na kasinlaki ng pasilyo. Ang pintura nito ay tuklap na sa ilang mga sulok. Nagpapakita ng lumang kulay na mas madilim. Ang kortina sa pinto ay nakahawi ng kalahati. Nag-iiwan ng siwang na nagpapakita ng ilaw na neon na puti at malabughaw. Sa sahig malapit sa pasukan, may mga basang buhok na nakadikit sa manipis na gulong, kumikislap dahil sa tirang tubig. Sinasabi ng mga tao sa bayan at maliliit na lungsod na tulad nito, ang salon na bukas hanggang hating gabi ay karaniwan na. Ngunit ang nakasanayan ay hindi laging nangangahulugang ligtas. Si Aling Wati, isang retiradong nurse na nakatira sa katabing bahay, ay nakatayo sa teras habang yakap ang kanyang sarili. Noong hapong iyon, pinagmasdan niya ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na huminto sa harap ng salon, pinatay ang makina ng kanyang scooter, at pinagpag ang kanyang kapote. Lumingon sandali ang babae, marahil ay naghahanap lang ng address, bago tinulak ang pinto. Ang amoy ng sampagita ay sumingaw palabas, pagkatapos ay muling sumara ang pinto, nilulunok ang kanyang anyo. "Shampoo muna, ate," ang boses ni Rina ay lumutang mula sa loob, flat at walang emosyon. Isang simpleng pangungusap na karaniwan, ngunit sa pandinig ni Aling Wati, iba ito. Ang tono nito ay parang iting hindi umaabot sa mata. Ang oras sa makitid na eskinita ay mahirap sukatin ng walang orasan sa dingding. Ngunit may ibang paraan upang maramdaman ito sa pamamagitan ng tunog. Sa salon na iyon, ang tubig ay dumadaloy sa kalmadong tempo. Ang mangkok ng shampoo ay bahagyang tumatama sa gripo. Ang suklay ay sumasayad sa gilid ng lababo. Pagkatapos, ang katahimikan ay bumabagsak tulad ng itim na tela. Katahimikan na hindi pag-aari ng isang tindahang walang tao, kundi pag-aari ng isang taong nagpipigil ng hininga sa likod ng pinto. Inayos ni Aling Wati ang kanyang salamin. Nakakita na siya ng mga bagay na hindi ibinabalita sa dyaryo, mga pasyenteng walang pamilya. Ang huling hininga na nakikipagkarera sa tunog ng ulan sa bubong ng ward. Nakilala ng kanyang instinto ang ritmong putol-putol. Kinapan niya ang bulsa ng kanyang duster, nahanap ang isang maliit na recorder, isang lumang ugali mula sa mga araw ng night shift, at binuksan ito mula sa siwang ng kortina ng kanyang bintana. Tinitigan niya ang aninong gumagalaw sa likod ng salamin ng salon, ang upuan ay umiikot. Ang siluet ng isang dalagang nakayuko at isang kislap mula sa malaking salamin na tumatakip sa halos buong dingding. Ang salamin na iyon ay parang malamig na lawa ang ibabaw. Ang ilaw na neon ay tumatalbog at humahaba, ginagawang mas malalim ang silid kaysa sa tunay na sukat nito.
Si Rina ay nakatayo nakaharap sa salamin. Tuwid ang kanyang likod, ang buhok ay nakatali ng basta-basta. Ang kanyang kliyente ay nakahilig ang ulo sa hugasan. Ang mga kamay ni Rina ay gumagalaw ng mabilis, nagmamasahe, nagbubuhos ng tubig, nagmamasahe ulit. Tulad ng dati, tulad ng lahat ng ibang salon, hanggang sa may isang bagay na bumago sa hangin. May sandali na ang amoy ng sampagita ay naging masyadong matapang. Tila ang bawat butil nito ay may matalim na dulo. May sandali na ang tubig ay huminto, hindi dahil isinara ang gripo, kundi dahil may pumutol sa daloy mula sa pinagmulan. At may sandali na ang salamin ay nagpantig ng dalawang mukha, ngunit ang lumitaw ay naging tatlo, si Rina, ang babae sa upuan, at isang hugis ng maliit na anino sa ibabang sulok. Malabo, tila nakatayo sa likod ng salamin, nakadikit mula sa kabilang panig ng mundo. Ipinikit ni Aling Wati ang kanyang mga mata ng mariin. Marahil ay ilusyon lamang ng mata, dahil sa ilaw, marahil ay pagod lang siya. Ang lohikal na pag-iisip ay madalas dumarating ng huli kapag ang instinto ay matagal nang sumisigaw. Idinilat niya ang kanyang mga mata sakto nang ang tunog mula sa loob ng salon ay nagbago, hindi na agos ng tubig, kundi mahihinang katok, tulad ng mga patak na bumabagsak isa-isa. Minamarkahan ang mga minutong walang numero. Dalawang kabataan ang dumaan sakay ng motor, tumatawa ng malakas, bago nawala sa dulo ng kalsada. Pagkatapos ay bumalik ang lahat sa dati, masikip, mamasa-masa, malamig mula sa loob ng salon. Ang kortina ay bahagyang gumalaw at ang malaking salamin na iyon, kung bakit tila naging parang matang sumisilip palabas. Ang mga tsismis ay hindi ipinapanganak mula sa buong katotohanan. Ipinapanganak ito mula sa maliliit na hiwa na pinatalas ng takot. Nitong nakaraang linggo, ang mga bulong-bulungan ay kumalat sa mga gotohan. Sa pwesto ng gulay. Sa gilid ng palengke. May mga kliyente na dumarating kapag lumulubog ang araw at hindi na nakikitang lumabas. May mga motorsiklo na hinahayaang magpalipas ng gabi. May mga text na hindi nasasagot. May mga planong umuwi na hindi natutupad. Ang pangalan ni Rina ay hindi kailanman binabanggit ng malakas. Sapat na para sa mga tao na tawagin itong salon na iyon. Si Rina ay nanatiling nagbubukas ng kanyang tindahan tuwing hapon. Winalis niya ang buhok mula sa sahig, pinalitan ang mga tuwalya, binuksan ang mga ilaw. Ang kanyang mukha ay kalmado tulad ng tubig na walang alon. Bumabati siya ng magalang, nag-aalok ng hot oil package, tumatawag sa supplier para magtanong ng stock ng shampoo. Sa estante, ang mga plastik na bote ay nakahilera. Ang label na isang pagita ay nangingibabaw sa mga kupas na kulay. Sinumang pumasok ay maaamoy ang halimuyak nito at makakaramdam ng seguridad. Ang bango ay ang pinakalumang paraan upang dayain ang isipan, dinadala tayo nito sa pahina ng nakaraan na ating kinasasabikan. Bago tayo ihatid upang maligaw pagsapit ng gabi. Ang hangin ay umikot mula sa direksyon ng bundok Banahaw, dala ang amoy ng ilog na mabigat. Sa likod ng ruko ay may kanal na dumadaloy patungo sa ilog. Ang lagaslas nito ay bihirang marinig mula sa harap. Ngunit kung tatayo ka ng matagal sa eskinita, mararamdaman mo ang samar na hatak papunta doon, tulad ng may isang bagay na gustong dumaloy ng mas mabilis kaysa sa tubig. Isinara ni Aling Wati ang kanyang recorder. Tinupi niya ang maliit na papel na may mga tala, oras ng patak, oras ng katahimikan, oras ng kaluskos ng tela. Hindi siya nag-iisa. Sa tapat ng kalsada, ang bantay ng kapihan na si Mang Jay ay nagkukunwaring nagsasalansa ng mga baso, ngunit nakatitig sa refleksyon sa bintana ng kanyang tindahan na nagpapakita ng piraso ng loob ng salon. Ang dalawa ay hindi nagbabasyan. Ang takot ay ginagawang maingat at tahimik ang mga tao. Kapag ganap nang bumaba ang gabi, ang mga ilaw sa eskinita ay lalong nagdidilim. Isinara ni Rina ang kurtina ng kalahati, nagsabit ng maliit na wind chime upang manatiling tumutunog kung ang hangin ay dumaan sa sahig. Ang mga bagong gupit na buhok ay tulad ng mga bantas na iniwan ng pag-uusap na hindi natapos. Sa salamin, ang silid ay tila mas malalim pa. Tila kung hahakbang ka ng isa patungo sa refleksyon, makakarating ka sa ibang silid na katulad na katulad. Ang kaibahan lang doon, ang boses ay hindi kailanman nakakalabas. Iyon ang gabi kung kailan ang simpleng pangungusap ay naging huling pangungusap. Shampoo muna, tapos tubig, tapos katahimikan.
Pagkatapos ay ang mga patak na bumubuo sa gabi bilang mga maikling pangungusap na tumutusok sa tainga. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Alingwati ang isang bagay na hindi kailangang marinig, ngunit dapat aminin. Ang ilang lugar ay hindi naghihintay ng oras ng pagsasara upang maging madilim. Dinadala nila ang dilim sa loob, itinatago sa likod ng salamin, inaalok sa sinumang gustong gumaan ang pakiramdam ng kanilang buhok. Sa labas, muling umambon. Ang kusam na karatula ay umugoy ng marahan, umungol tulad ng lumang kasukasuan. Ang amoy ng sampagita ay lalong kumapal. Ang maliit na lungsod ay nagpigil ng hininga, at ang takot noong gabing iyon ay natagpuan ang tahanan nito. Kinabukasan, manipis na hamog ang kumapit sa mga bubong ng bahay sa Rizal Avenue. Ang kulay ng langit ay maputla. Ngunit ang kapaligiran sa eskinita ay nababalot pa rin ng lamig na hindi karaniwan. Sa harap ng Rina's Beauty Salon, isang pulang automatic na motor ang nakahinto ng walang may-ari, kay Cynthia Lusterio. Hindi na nakita mula pa kagabi, ang kanyang helmet ay nakasabit pa rin sa manibela. Basa ng hamog. Si Mang Jay, ang bantay ng kapihan sa tapat, ay nakatayo at nakatulala. Kabisado na niya ang motor na iyon dahil madalas niyang makita si Cynthia na dumadaan bago pumasok sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pinto ng salon ay nanatiling nakasara ng mahigpit. Ang kurtina ay hindi gumagalaw kahit umiihip ang hangin. Ininom ni Mang Jay ang kanyang kape, nakatitig sa maliit na salamin sa dingding ng tindahan. Ang refleksyon doon ay nagpapakita ng harapan ng salon at isang mabilis na anino na parang may dumaan sa likod ng kurtina. Pagsapit ng hapon, dumating si Dante Pascual na may mukhang puno ng kaba. Ang lalaking ito ay 20 anyos pa lamang, suot pa ang jacket ng pabrika, kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Nagtanong siya sa lahat ng tao, ngunit ang sagot na natanggap niya ay puro alanganing tango. Ang motor ng kanyang ina ay naroon, ngunit ang tao ay wala. Kumatok siya sa pinto ng salon ng paulit-ulit, tinatawag ang pangalan ni Rina. Walang sagot. Tanging amoy ng sampagita ang lumalabas sa siwang ng pinto, matapang at mamasa-masa. Sa wakas, bumukas ang pinto. Lumabas si Rina na may patag ng ngiti. Umuwi na ang nanay mo, kuya. Baka dumaan sa likod, sabi niya ng mahina. Pero ang motor niya ay nandito pa, sagot ni Dante. Tumigas ang kanyang tono. Tinitigan ni Rina ang motor at pagkatapos ay tumingin kay Dante. Ah, baka nakalimutan. Tutulungan na lang kitang itulak pa uwi. Tinitigan ni Dante ang mga mata ni Rina. Mayroon doon, hindi galit, hindi takot, kundi kawalan. Tulad ng isang taong nakikinig sa ibang boses sa loob ng kanyang ulo. Noong gabing iyon, nag-report si Dante sa istasyon ng pulis sa Barangay San Jose. Ang ulat ay nakarating sa kamay ni Inspektor Armando Perez, isang investigador na 2 buwan nang sumusubaybay sa mga sabi-sabi tungkol sa salon na iyon. Hindi bago si Armando sa mundo ng krimen, ngunit ang kwento sa pagkakataong ito ay nagpatindig ng balahibo sa kanyang bato. Nag-utos siya ng isang maliit na team upang magmanman sa salon simula kinagabihan. Eksaktong madaling araw, isang pickup truck ang huminto sa harap ng salon. Mula sa unahan ay bumaba ang isang lalaking nakasombrero. Hindi malinaw ang mukha dahil sa ulan. Sumunod na lumabas si Rina, may dalang 2 malaking itim na sako, hinihila ng buong lakas. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa dulo ng sako patungo sa kalsada, nag-iiwan ng manipis na maitim na linya. Ang lalaki, na kalaunan ay nakilala bilang si Benjo, ay binuksan ang likod ng sasakyan. Maikling nagsalita si Rina, itapon mo sa dating lugar. Hindi nila mapapansin. 2 pulis na nakasibilyan ang nagre-record mula sa dulo ng eskinita. Dahan-dahang umalis ang sasakyan. Ang ilaw sa likod nito ay tumalbog sa sanaw ng tubig. Matapos tiyakin ang ligtas na distansya, sinundan ng sasakyan ng pulis hanggang sa gilid ng ilog sa may bayan. Nang akmang ibababa na ni Benjo ang mga sako, binuksan ni Armando ang flashlight at sumigaw, "Pulis! Benjo, dapa!" Nahulog ang sako sa lupa, ang laman ay tumapon ng bahagya, shampoo, buhok, tela, at isang bagay na maputla ang kulay. Isang maasim at masangsang na amoy ang tumusok hanggang sa lalamunan. Isa sa mga pulis ang nagtakip ng ilong. Namutla ang kanyang mukha. Sinubukan ni Benjo na tumakbo ngunit nadapa. Nautal na lang siya.
Inutusan lang ako na itapon ang basura ng salon, sir. Hindi ko alam kung ano ang laman. Tinitigan ni Armando ang sako ng matagal bago nagbigay ng malamig na utos. Isara ang lugar. Kumuha ng sample. Dalhin siya sa presinto. Bago mag-umaga, bumalik ang team sa Rizal Avenue. Ang pinto ng salon ay nakalock mula sa loob, ngunit ang neon light ay nakabukas pa rin. Nang madurog ang pinto, si Rina ay nakatayo sa gitna ng silid. Nakalugay ang buhok, basa pa ang mga kamay, ang mga mata ay nakatitig sa malaking salamin sa dingding na tila may tao doon. Burina. Kami ay mga pulis, mariing sabi ni Armando. Kailangan naming inspeksyonin ang lugar na ito. Umiti lang si Rina. Huli na kayo ng dating. Malinis na sila. Ang pangungusap na iyon ay lumutang sa hangin. Sa sahig, isang sanaw ng tubig na mamula-mula ang dahan-dahang dumadaloy patungo sa maliit na kanal sa sulok ng silid sa ilalim ng sinag ng ilaw. Ang likidong iyon ay kumikislap ng kakaiba. Hindi sariwang dugo pero hindi rin ordinaryong tubig. Sumenyas si Armando. 2 pulis ang nag-check sa likurang silid. Doon nila natagpuan ang mga asul na plastic na drum. Mainit pa, may manipis na usok na umaangat mula sa ibabaw nito. Ang matapang na amoy ay tumatago sa maskara. Sa gilid ng drum, may ilang bote ng chemical pang salon na may nakasulat na, matapang na panlinis, Sampaguita scent. Samantala, tinitigan ni Armando ang malaking salamin. Ang ibabaw nito ay maulap dahil sa hamog, ngunit mula sa isang tiyak na anggulo, tila mayroong nasa likod ng salamin, isang makitid na espasyo. Marahil ay guwang sa dingding. Kumatok siya ng mahina. Ang tunog ay tila hungkag. May kakaibang etyo. Para bang nilulunok ng salamin ang tunog. Lumapit si Rina. Bumulong, "Huwag kang kumatok, baka magising siya." Tinitigan siya ni Armando ng matalim. "Sino ang tinutukoy mo?" Yumuko si Rina. Mumiti at sumagot sa boses na halos hindi marinig. "Naya." Ang pangalang iyon ay tumusok sa silid tulad ng malamig na karayom. Alam ni Armando na si Naya ay ang anak ni Rina na namatay 3 taon na ang nakararaan sa isang sunog. At ngayon, sa gitna ng amoy ng sampagita at tunog ng tumutulong tubig. Tila mayroong nasa salamin na iyon na nakatitig pabalik sa kanya, isang maliit na bagay. Malabo, tila nakangiti. Dumating ang technical team 2 oras matapos ang pag-aresto. Ang Rizal Avenue ay isinara ng kalahati. Ang dilaw na police line ay nakaharang mula sa poste ng kuryente hanggang sa harap ng salon. Malamig at mamasa-masa ang hangin sa umaga. Ang amoy ng sampagita na may halong kemikal ay nakadikit pa rin sa bawat paghinga. Nakatayo si Inspector Armando sa harap ng pinto. Nakasuot na ang surgical gloves sa kanyang mga kamay. Tegang ang kanyang mukha paglabas mula sa likurang silid. Maikli ang kanyang utos. Binuksan ng 2 teknisyan ang asul na plastic na drum. Isang manipis na puting usok ang umakyat sa hangin, nagpapahapdi sa mata. Ang likido sa loob ay malinaw, ngunit nag-iiwan ng abo-abong mansa sa ibabaw ng sahig. Mula sa ilalim ng drum, may humila palabas ng piraso ng tela. Pagkatapos ay isang bagay na mukhang tirang balat ng kamay na manipis. Nangungulubot. Lahat ng nasa silid ay nagpigil ng hininga, hindi ito basta basura ng salon. Si Benji Santos, ang forensic expert mula sa Provincial Hospital, ay kararating lang. Pinaghalong asido at ammonia. Kung ibababad ng magdamag, ang malambot na tissue ay ganap na matutunaw, sabi ni Benji. Pumikit si Armando sandali. Naalala niya ang sinabi ni Rina, malinis na sila. Ang mga katagang iyon ay parang pag-amin na ngayon. Lumingon siya sa direksyon ng malaking salamin na tumatakip sa harapang dingding. Ang ibabaw nito ay malabo dahil sa hamog at talsik ng tubig. Ngunit sa gitna nito ay mayroong parang manipis na bitak, mga pinong linya na gumagapang pababa tulad ng mga ugat ng dugo. Baklasin, utos niya. Inilipat ng mga pulis ang mga kagamitan at tinanggal ang bakal na frame na humahawak sa salamin. Nang matanggal ang salamin, ang dingding sa likuran nito ay nagpakita ng isang bagay na nagpayelo sa buong silid. May makitid na guwang na may lapad na 40 sentimetro. Kasya para sa isang taong nakasquat. Sa loob ng dingding ay puno ng sulat ng pulang pentel pen, paulit-ulit na nakasulat, 7 tao. Bago siya umuwi,
Sampaguita, sampaguita, sampaguita. Sa ilalim ng mga sulat, isang maliit na kahong-kahoy ang maayos na nakalagay. Isang litrato ng batang babae na nakasuot ng lusaw na puting damit, si Naya. Yumuko si Armando at binuksan ang kahon. Sa loob ay may piraso ng ribbon sa buhok, putol na plastik na pulseras, at isang piraso ng papel na may dobleng sulat kamay. Ang unang linya ay Pino. Miss na kita, Ibu, Nanay. Ang ikalawang linya, ang mga guhit ay malalim at hindi pantay, huwag kang mag-alala, anak. Pinatatahimik na ni Nanay ang lahat. Dalawang magkaibang sulat kamay. Baliw, bulong ni Benji. Pero sulat ito ng iisang tao. Nasa dalawang magkaibang kondisyon ng pag-iisip. Napabuntong hininga si Armando ng malalim. Tinitigan niya si Rina na nakaupo sa sulok ng silid na nakaposas ang mga kamay. Nakayuko ang suspect. Nakatakip ang buhok sa mukha, ngunit gumagalaw ang kanyang mga labi, bumubulong ng mahina na parang nakikipag-usap sa isang taong hindi nakikita. Ano ang naririnig mo, Rina? Tanong ni Armando ng dahan-dahan. Iniangat ni Rina ang kanyang mukha, mapula ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang ngiti ay malambot. Halos makaina. Masaya siya. Sir, sabi niya, isa na lang. Tapos makakauwi na kami ng sabay. Sino siya? Ang anak mo. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Siya, sa salamin. Tuwing naghuhugas ako ng buhok ng tao, lumilitaw siya. Sabi niya ang buhok na amoy sampaguita ay nag-aanyaya ng liwanag. Dumarating sila para linisin. Matapos tumahimik, umiti siya. Bumigat ang hangin sa silid. Walang sinuman ang nangahas na pumutol sa kanyang mga salita. Lumapit si Armando. Umupo sa silyang kaharap niya. Rina, ang mga taong tinatawag mong tahimik ay patay na. Alam mo ba iyon? Umiling si Rina ng dahan-dahan. Hindi, sir. Tumigil lang silang umiyak. Tinulungan ko silang kumalma. Sabi ni Naya, ganun daw dapat. Biglang sumigaw ang isa sa mga pulis sa likurang silid, Sir, may nahanap kami sa ilalim ng sahig. Agad na tumakbo ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Ang ilang tiles ay mukhang bagong kabit. Ang semento sa pagitan ay iba pa ang kulay. Maingat na inalis ng mga pulis ang tiles isa-isa. Nang ang huling patong ng semento ay maangat, bumuga ang malamig na hangin mula sa mababaw na hukay na puno ng putik at maliliit na pira-pirasong kulay tsokolete. Yumuko si Benji at inilawan ng flashlight. Fragment ng buto, posibleng tao. May tiraring tela, baka huling biktima. Tumayo si Armando, nanigas ang panga. Isara ang buong area. Lahat ng ebidensya dalhin sa laboratorio. Tinitigan niya si Rina. Ilang tao ang pinatahimik mo? Tumingin si Rina sa salamin na ngayon ay nakalapag sa sahig. Ang kanyang mukha ay malabong naaaninag sa basag na ibabaw. Tinaas niya ang kanyang baba. Isang manipis na ngiti ang lumitaw. 6 ang malinis na. Isa na lang, ako na lang ang kulang. Pagkatapos noon, uuwi na kami. Nanigas ang likod ni Armando sa mga salitang iyon. Lumapit siya, tumitig ng diretso sa mga mata ni Rina. Anong ibig mong sabihin? Isa na lang, tumawa ng mahina si Rina. Garalgal ang kanyang boses. Gutom na ang salamin. Kung hindi ko tutuparin ang pangako, tatawag siya ng ibang tao. Mas mabuting ako na ang huli. Tumingin si Benji kay Armando na may pag-aalala. Bumulong, malalang psychosis. Naniniwala siyang buhay ang salamin. Huminga ng malalim si Armando. Nagbigay siya ng utos na dalhin si Rina sa istasyon ng pulis. Habang pinupusasan nila ang kanyang mga kamay, lumingon si Rina sa salamin sa sahig at bumulong, sandali lang, Naya. Susunod na si Nanay. Bago lisanin ang silid, tinitigan ni Armando ang refleksyon ng kanyang sarili sa basag na salamin ng sandali. Sa likod ng kanyang balikat, tila may maliit na anyo na nakasuot ng puting bestida na nakatayo, bago na wala nang mamatay ang ilaw dahil sa short circuit. At sa kadiliman na biglang bumalot, tanging isang mahinang boses ang natira mula sa direksyon ng salamin, boses ng isang batang nagsabing, Nanay, basa pa ang buhok ko. Dinala si Rina sa presinto ng San Pablo bandang 2:00 ng madaling araw. Bumubuhos ang malakas na ulan.
Ang mga ilaw sa kalsada ay tumatalbog sa bintana ng police mobile tulad ng maliliit na kidlat. Sa loob, nakaupo siya ng tahimik, nakatali ang mga kamay, nakatingin ng blanko sa bintana. Ang samar na amoy ng sampagita ay nakadikit pa rin sa kanyang katawan. Nakaupo si Inspektor Armando sa unahan. Nakatingin ang kanyang mga mata sa kalsada, ngunit ang isip niya ay umiikot. Ang huling mga salita ni Rina, "Ako na ang huli." Pagkatapos noon, "Uuwi na kami," ay tumunog na parang banta. Pagdating sa istasyon, inilagay si Rina sa interrogation room sa ikalawang palapag. Maliit ang silid, kulay abo ang mga dingding, mayroon lamang mesa, 2 silya, at isang one-way mirror. Pumasok si Armando kasama si Rudy Hernandez, isang batang investigador na kilala sa pagiging matyaga ngunit mahigpit. Sa labas, sina si Benji at 2 forensic officer ay naghahanda ng paunang ulat. Binuksan ni Armando ang folder na naglalaman ng mga larawan mula sa salon, mga piraso ng tela, drum ng kemikal, litrato ng batang babae sa kahong-kahoy. Inilatag niya ang mga ito sa harap ni Rina. "Kilala mo ang mga ito, di ba?" patag niyang tanong. Tinitigan ni Rina ang mga larawan isa-isa at tumango. "Lahat iyan ay bahagi ng mga payapa na. Hindi mo kailangang matakot, sir. Hindi sila galit. Rina, makinig kang mabuti." Humilig si Armando palapit. "Ang tinatawag mong payapa ay patay na. Pinatay mo sila. Alam mo ba iyon?" Tumawa ng mahina si Rina. "Patay? Hindi. Nilinis sila. Tumulong lang ako. Hindi mo ba naririnig ang boses nila? Nagpapasalamat sila." Itinala ni Rudy ang bawat salita. Nagpipigil na hindi mag-react. "Kailan mo unang narinig ang boses na iyon?" Tinitigan ni Rina ang salamin sa dingding. Hindi na alis ang kanyang mga mata sa kanyang refleksyon. 3 taon na ang nakararaan. Matapos kunin ng apoy si Naya, umupo ako sa harap ng salamin. Mabaho ang buhok ko. Tapos narinig ko siyang umiiyak. Sabi niya nilalamig daw siya. Nangako ako na gagawin kong mabango ang lahat muli. "At mula noon nagsimula kang maglinis ng ibang tao?" tanong ni Armando. "Hindi ako ang nagsimula," dahan-dahang sagot ni Rina. "Sila ang kusang dumating. Alam mo ba ang pakiramdam ng tumitig sa isang taong puno ng kalungkutan?" Sabi ni Naya, "Hayaan mo silang tumahimik. Sa ganung paraan lang maririnig ko ulit ang tawa ng anak ko." Napabuntong hininga ng malalim si Armando. Sa loob-loob niya, nakikilala niya ang kawalan ng pag-asang iyon. Siya mismo ay nawalan na ng anak, ngunit hindi siya nahulog sa bangin ng kabaliwan tulad nito. Iniiwas niya ang kanyang mukha, tumingin sa one-way mirror. Sa likod ng salamin, pinagmamasdan ni si Benji ang pulso ni Rina sa pamamagitan ng monitor. Ang tibok ay nanatiling matatag, walang senyales ng panik. Tanging kakaibang katahimikan. Biglang kumurap ang ilaw sa silid ng 2 beses bago namatay sandali. Hindi pa nakakabukas ang automatic generator. Sa dilim, narinig ang tunog ng silyang umusad ng dahan-dahan. Pagkatapos ay bumulong si Rina. Nandito na siya. Binuksan ni Armando ang flashlight. Ang bilog na liwanag ay tumama sa mukha ni Rina. Nakaupo pa rin siya sa silya, ngunit ang mga mata niya ngayon ay nakatitig sa direksyon ng salamin. Nakangiti ng malapad. Sa ibabaw ng salamin, lumitaw ang hamog na bumubuo ng kakaibang pattern, tulad ng maliit na palad ng kamay mula sa loob. Napaatras si Rudy ng isang hakbang. "Huwag kang gagalaw," utos ni Armando. Lumapit siya at inilawan ang salamin. Ngunit sa likod ng refleksyon ng liwanag, tila may maliit na anyo na nakatayo sa likod nila. Puting bestida. Mahabang buhok na tumatakip sa kalahati ng mukha. Mabilis na lumingon si Armando, walang tao. Sa wakas ay umandar ang generator. Bumalik ang ilaw. Nakaupo pa rin si Rina ng tahimik. Ngunit ngayon sa ibabaw ng salamin, ang bakas ng hamog ay hindi pa nawawala. 5 maliliit na daliri ang nakadikit doon. Malinaw. Tila galing talaga sa kabilang panig ng salamin. Tumingin si Rudy kay Armando. Namumutla ang mukha. Hindi yan galing sa loob ng silid na ito. Hindi sumagot si Armando.
Inutusan niya ang mga pulis na dalhin si Rina sa isolation cell at isara ang interrogation room para sa karagdagang investigasyon ng forensics. 4:00 ng umaga. Lumabas ang paunang ulat, ang chemical residue mula sa drum ay tugma sa pinaghalong mga sangkap sa salon. Ngunit may nakamamatay na dosis. Ang mga buto mula sa ilalim ng sahig ay nagpapakita ng hindi bababa sa 6 na magkakaibang individual. Sapat na ang ebidensya upang ituring si Rina na suspect sa serial murder. Gayunpaman, hindi pa tapos ang gabing iyon. Nang umalis ang lahat ng pulis sa interrogation room, bumalik si Armando ng mag-isa. Tumayo siya sa harap ng salamin, tinitigan ang kanyang refleksyon. Sa refleksyon na iyon, ang anino ni Rina ay tila malabo pang nakikita sa upuan. Kahit na walang laman ang silya. Lumapit si Armando, idinikit ang palad sa salamin. Malamig ang ibabaw nito. Isang pino at mahinang boses ang narinig mula sa likod ng salamin. Hindi etso, kundi bulong, Sir Armando. Ang bango ng buhok mo, amoy sampag-ita. Napalundag si Armando paatras. Nanatiling tahimik ang salamin. Ngunit sa ibabang sulok nito, ang hamog ay bumuo ng maliliit na sulat, isa pa. Sa labas ng silid, narinig ng nakaduti na pulis ang tunog ng nabasag na salamin. Nang pumasok sila, natagpuan nila si Armando na nakatayo at naninigas. Namumutla ang mukha. May hibla ng buhok ng batang babae, basa pa, na nakadikit malapit sa paa ng mesa. At sa loob ng isolation cell, nakangiti si Rina habang nakatitig sa pader. Nagsimula na siyang makipag-usap sa'yo. Opo, sir, bulong niya ng mahina. Umaga noon. Ang istasyon ng pulis ay nababalot ng manipis na hamog. Ang lahat ay naglalakad ng mabilis, tensyonado ang mga mukha. Kumalat ang balita tungkol sa interrogation room, ang one-way mirror ay nabasag mula sa loob. Kahit na walang tao sa silid. Ilang pulis ang tumangging magbantay sa ikalawang palapag noong gabing iyon. Hindi masyadong nagsasalita si Inspector Armando. Mapula ang kanyang mga mata, kulang sa tulog. Ngunit matalim ang kanyang tingin. Ipinag-utos niya ang muling pagsusuri sa lahat ng ebidensya, kabilang ang mga piraso ng basag na salamin at buhok ng bata na natagpuan sa sahig. Tinitigan ni si Benji ang resulta sa mikroskopyo. Ang buhok ay pag-aari ng batang nasa edad 6 na taon. Ang EEG pattern ay kapareho ng buhok mula sa kahong-kahoy sa salon, kay Naya. Tinitigan siya ni Armando. Mababa ang boses niya, nasa selda si Rina mula pa kagabi. Paano napunta ang buhok na iyon sa interrogation room? Nagkibit balikat si Benji. Sa siyensya, imposible. Magtatanghali na. Bumalik si Armando sa isolation cell. Nakaupo si Rina sa sulok, suot pa rin ang kulay abong damit ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa tuhod. Bahagyang nakayuko ang ulo nang marinig ang mga hakbang. Tumingala siya. Sir Armando, malambot niyang sabi. Nakausap na niya kayo, hindi ba? Tinitigan siya ni Armando ng matalim. Nagsasalita ka tungkol kay Naya? Ngumiti si Rina. Pinili ka niya, sir. Sabi niya, naiintindihan ni sir ang mawalan. Pinigilan ni Armando ang sarili na magalit. Rina, tigilan mo na ang pagsasalita ng ganyan. Patay na ang anak mo. Ang naririnig mo ay boses lang sa isip mo. Umiling si Rina ng dahan-dahan. Hindi, sir. Kung boses lang yun, bakit siya nag-iiwan ng bakas? Itinuro niya ang kanyang kamay, may ipinapakita, sa dulo ng kuko ay maihibla ng pinong buhok na basa. Amoy sampagita. Ang pulis na nakatayo sa likod ni Armando ay napaatras ng kusa. Inabot ni Armando ang kamay niya. Pero hinila ni Rina pabalik ang buhok. Hinawakan ng mahigpit. Gusto niyang tuparin inyo ang pangako, mahina niyang sabi. Isa na lang. Kinabukasan. Nagdala si Rudy Hernandez ng bagong ulat, 2 karagdagang biktima mula sa listahan ng mga nawawalang tao sa San Pablo nitong nakaraang 3 taon. Lumalabas na may huling record sila ng pagpunta sa salon ni Rina. Ang kabuang bilang ay naging 6, akma sa pag-amin ni Rina. Ngunit ang katagang isa na lang ay patuloy na bumabagabag sa buong team. Sino ang ikapitong biktima? Kinagabihan. Muling sinuri ni Armando ang interrogation room.
Ang basag na salamin ay ibinaba na. Pinalitan ito ng bagong acrylic sheet, ngunit ang hangin sa silid ay nananatiling mamasa-masa at may samar na amoy ng sampagita. Pinatay niya ang ilaw, tumayo sa dilim, bawat paghinga niya ay umaalingaw-ngaw. Pagkatapos, sa dingding sa likuran, narinig ang tunog ng tubig na tumutulo ng dahan-dahan. Ritmo. Tila may naghugas ng buhok. Binuksan ni Armando ang flashlight. Ang sinag ay tumama sa sahig. May tubig na dumadaloy palabas mula sa maliit na bitak malapit sa mesa. Yumuko siya at binuksan ang takip ng drainage mula sa loob. Bumuga ang malamig na hangin sa dulo ng tubo. Nakita ang mga piraso ng basang buhok na nakapulupot na parang ugat. Hinila ito ni Armando gamit ang metal na pang-ipit. Mahaba at itim ang buhok. Amoy sampagita. Matagal niyang tinitigan ang bagay na iyon bago inilagay sa evidence bag, ngunit bago siya tumayo, ang ilaw ng flashlight ay tumalbog sa dingding, nagpapakita ng malabong sulat na kulay abu-abong pilak, isa na lang. Sir Armando, bulong. Ang sulat ay parang lumitaw mula sa halumigmig, dahan-dahang nawawala. Kumalabog ang kanyang puso, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa katahimikan, may maliit na boses na narinig. Boses ng bata sa tainga, malambot ngunit malinaw. Kung aalis si nanay, kailangang palitan siya ni Sir. Tumingin si Armando sa pinagmulan ng boses, ngunit walang laman ang silid. Nagpasya siyang lumabas. Ngunit ang kanyang hakbang ay natigil sa pintuan dahil sa maliit na salamin sa dingding sa labas, ang refleksyon niya ay hindi nag-iisa. May anyo ng batang babae na nakatayo sa likod, ay hawak na suklay na kahoy. Kinabukasan ng umaga, natagpo ang walang malay si Rina sa kanyang selda. Nagsulat siya ng mensahe gamit ang dulo ng kanyang daliri na dumudugo. Oras na para umuwi ako. Sinabi ng doktor na lumulon siya ng maliit na piraso ng metal mula sa kanyang sariling pulseras. Sinubukan niyang magpakamatay. Dinala siya sa ospital na nasa kritikal na kondisyon. Samantala, sa istasyon ng pulis, ang huling ulat ay nagpapakita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang resulta ng forensic test sa piraso ng buhok sa interrogation room ay nagpapakita ng magkahalong 50. Kalahati ay sa bata. Kalahati ay sa lalaking nasa hustong gulang. Ang pagkakakilanlan ng lalaki ay hindi pa matiyak. Ngunit ang profile ay tugma kay Inspector Armando Perez. Nang bumaba ang gabi, nakatayo si Armando sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Mula sa direksyon ng selda, narinig ang mahinang pag-awit ng iili-ili tulog anay, putol-putol, tulad ng boses ng batang pilit inaalala ang lumang liriko. Tinitigan ni Armando ang maliit na salamin sa kanyang mesa. Doon, ang anino ng isang bata na may basang buhok ay dahan-dahang nagsusuklay. At sa pagkakataong ito, ang boses ay tumawag ng malambot. Tara na, sir. Kayo naman. Noong gabing iyon, ang San Pablo ay binaha ng malakas na ulan. Sa istasyon ng pulis, karamihan sa mga ilaw ay namatay. Tanging mapuputing ilaw na lang sa pasilyo ang natira. Nasa opisina pa rin si Inspector Armando. Nakatitig sa ulat na hindi pa napipirmahan. Ang patak ng tubig mula sa kisame ay dahan-dahang tumutulo sa sahig. Ang ritmikong tunog ay nagdaragdag sa katahimikang dumadagan sa dibdib. Ang maliit na salamin ay nanatiling nakaharap sa kanyang upuan. Sumasalamin sa kanyang pagod na mukha. Hindi pa niya maalis ang boses na iyon sa kanyang ulo. Tara na, sir. Kayo naman. Ang pangungusap na iyon ay paulit-ulit. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mata. Tumayo si Armando at naglakad papunta sa bintana. Sa malayo, nakikita niya ang ospital kung saan naroon si Rina. Ang mga ilaw ng gusali ay kumukurap ng malabo sa gitna ng ulan. Tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang boses ni dalawa Rudy sa kabilang linya ay tensyonado. Sir, gising na si Rina. Pero hindi stable ang kondisyon niya. Sabi ng doktor, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ninyo. Pinigil ni Armando ang kanyang hininga. Pupunta na ako dyan. Pagdating niya sa ospital, halos walang tao sa pasilyo ng ward. Amoy gamot at antiseptiko na may halong amoy ng sampagita mula sa mga bulaklak na hindi alam kung sino ang nagpadala. Nakahiga si Rina sa kama. Mahina ang katawan, maputla ang labi. Pero nang marinig ang mga hakbang ni Armando, dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata. Sir Armando.
Garalgal ang kanyang boses. Sino ang hinihintay niya? Sinaya, sagot niya habang nakangiti ng tipid. Gusto niyang magpasalamat. Gusto mo siyang makita. Hindi ba? Tinitigan ni Armando ang monitor sa gilid ng kama. Bumabilis ang tibok ng puso ni Rina sa tuwing nagsasalita siya. Sinubukan niyang panatilihin ang distansya. Ngunit inangat ni Rina ang kanyang kamay, nakaturo sa maliit na salamin sa tapat ng kama. Ang ibabaw nito ay maihamog. At mula sa loob ng hamog na iyon, malabong nakikita ang anino ng batang nakatayo sa silid. Tumutulo ang tubig sa buhok. Nandito na siya, bulong ni Rina. Ngayon, ako naman ang uwi. Mabilis na tumunog ang monitor bago naging tuwid ang linya. Nagmamadaling pumasok ang doktor. Sinubukang i-revive. Pero hindi na bumalik si Rina. Malamig ang kanyang katawan. Ang ngiti ay nakadikit pa rin sa labi. Nakatayong nanigas si Armando, nakatitig sa salamin na iyon. Sa loob ng ilang segundo, malinaw niyang nakita ang maliit na kamay na humahaplos sa loob ng salamin. Tila nagpapaalam. Pagkatapos, dahan-dahang nawala ang hamog. Ang bangkay ni Rina ay dinala sa morgue. Naglakad si Armando sa likod ng stretcher. Tahimik. Sa kanyang isip, ang mga piraso ng boses sa interrogation ay patuloy na umaalingaw-ngaw. 6 ang malinis na, 1 na lang, ako na lang ang kulang. Pero ngayon, matapos mamatay si Rina, bakit sumusunod pa rin sa kanya ang boses na iyon sa sumunod na gabi? Bumalik siya sa kanyang inuupahang bahay, isang lumang bahay sa gilid ng bayan, nilulumot ang mga pader. Tahimik mula nang mamatay ang kanyang asawa. Binuksan niya ang ilaw sa sala. Ang folder na naglalaman ng mga larawan ng kaso ay nakabukas pa rin. Sa ibabaw nito ay nakalagay ang maliit na suklay na natagpuan sa salon ni Rina. Suklay na kahoy na may ukit na bulaklak ng sampagita sa hawakan. Inangat niya ito, pinagmasdan ang detalye ng ukit. Bigla, mula sa kusina, narinig ang tunog ng tubig na dumadaloy. Tumingin si Armando sa orasan. Lampas hating gabi na. Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng etso sa sahig na kahoy. Bukas ang gripo sa lababo. Umaagos ang tubig. Isinara ito ni Armando. Pero ilang sandali pa, narinig na naman ito. Sa pagkakataong ito, mula sa banyo. Kalahating nakabukas ang pinto ng banyo. Ang malabong ilaw mula sa lumang bumbilya ay tumatalbog sa malaking salamin sa itaas ng lababo. Doon, nakita ni Armando ang kanyang refleksyon at sa likod niya, ang anyo ng isang batang nakaupo sa silya, nagsusuklay ng basang buhok habang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang lumingon. Walang tao. Pero sa sahig, ang sanaw ng tubig ay bumubuo ng maliliit na bakas ng paa papunta sa salamin. Tinitigan ulit ni Armando ang refleksyon. Ngayon, ang anyo ay nakatayo ng mas malapit, may manipis na ngiti sa labi. Sir, malambot ang boses. Tahimik na si nanay. Ngayon, kayo naman ang dapat magpatahimik. Umatras si Armando ng isang hakbang. Naninigas ang katawan. Hindi ako kabilang sa inyo. Nanginginig ang kanyang boses. Yumuko ang bata bago inangat ang mukha. Madilim ang mga mata, walang kulay. Naamoy na ni Sir ang sampagita. Kapag naamoy na, hindi na pwedeng umalis. Kumurap ang ilaw bago namatay ng tuluyan. Sa kadiliman, ang tunog ng suklay na sumasayad sa buhok ay malinaw na naririnig. Kinapa ni Armando ang switch, pero ang kamay niya ay nakahawak sa isang bagay na malamig at malambot, tulad ng maliliit na daliri. Sumigaw siya at binuksan ang flashlight. Walang laman ang silid, pero sa salamin, lumitaw ang sulat mula sa hamog, kumpleto na ang 7. Hingal na hingal si Armando. Binasag niya ang salamin gamit ang hawakan ng kanyang baril. Nagkalat ang bubog. Tumulo ang tubig mula sa siwang ng dingding sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Sa likod ng layer ng semento, nakita ang maliit na guwang na naglalaman ng basang buhok, suklay na kahoy, at litrato ng kanyang sariling anak. Ang litratong matagal na niyang itinatago sa pitaka. Nanigas siya. Walang nakakaalam kung paano napunta ang bagay na iyon doon. Mula sa retaso ng salamin, ang huling mahinang boses ay narinig tulad ng huling hininga bago malunod. Salamat, sir. Tahimik na kami ngayon.
At nang matagpuan ng mga nagpapatrol na pulis ang bahay ni Armando kinabukasan, nakaupo siya sa harap ng lababo. Ang ulo ay nakasandal sa basag na salamin. Tumutulo pa rin ang tubig. Sa kanyang bulsa, may hibla ng maliit na buhok na amoy sampag-ita, basa pa. Parang bagong hugas noong gabing iyon. Umaga noon. Ang San Pablo ay nababalot pa rin ng manipis na ulan. Umuwol ang sirena ng ambulansya, binabasag ang katahimikan ng kalsada, patungo sa bahay ni Inspektor Armando. 2 pulis ang dumurog sa pinto at ang nakita nila sa loob ay nagpatigil sa kanilang mga hakbang. Nakaupo si Armando sa harap ng lababo. Nakahilig ang katawan paharap. Ang ulo ay nakasandal sa basag na salamin. Dahan-dahang tumutulo ang dugo sa sahig, humahalo sa tubig. Sa kanyang kamay, mahigpit pa ring hawak ang suklay na kahoy na may ukit na sampag-ita. Dumating si Rudy Hernandez makalipas ang ilang minuto, maputla ang mukha. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ipinikit niya ang mga mata ng kanyang opisyal na ngayon ay naninigas na. Sa mesa ni Armando, natagpuan ang isang hibla ng buhok ng bata, basa pa. Matapang ang amoy ng sampagita. Matagal na tinitigan ni Rudy ang bagay na iyon bago nagbigay ng utos. Isil ang lugar na ito. Walang sinuman ang pwedeng humawak ng kahit ano. Dumating si Benji, hindi nagtagal, sinuri ang kondisyon ng katawan. Walang malalim na sugat, tanging maliit na pagdurugo sa pilipisan dahil sa bubog. Pero tingnan mo ang ekspresyon niya. Tinitigan ni Rudy ang mukha ni Armando na nanigas na may kakaibang ngiti. Tila payapa, tulad ng taong sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Habang kinukunan ng litrato ng forensics ang silid, may nahanap sila sa dingding malapit sa lababo, malabong sulat na lumitaw mula sa hamog ng tubig. Katulad sa nakaraang kaso, maikli ang pangungusap. Kumpleto na kami. Ang balita ng pagkamatay ni Armando ay yumanig sa buong kapulisan ng San Pablo. Inutusan ng buong investigation team na isara ang kaso ni Rina matapos ang libing ni Armando. Pero hindi mapalagay si Rudy. Masyadong maraming bagay ang hindi maipaliwanag, ang buhok na lumilitaw kung saan-saan. Ang salamin na nabasag mula sa loob at ang litrato ng anak ni Armando sa guwang ng dingding. 3 araw ang lumipas. Lihim siyang bumalik sa bahay na iyon. May police line pa rin sa gate. Pero may duplicate key si Rudy. Ang amoy ng sampagita ay medyo nawala na, pero mamasa-masa pa rin ang hangin. Binuksan niya ang ilaw, tinitigan ang mga natitirang bubog sa sahig. Sa gitna ng mga pira-pirasong iyon, nakita niya ang isang piraso ng salamin na mas malaki kaysa sa iba. May malabo pang refleksyon kahit kusam na. Tumungko si Rudy. Tinitigan ang kanyang refleksyon. Sa refleksyon na iyon, ang silid ay mukhang bahagyang naiiba. Walang bubog, walang dugo. Tanging si Armando na nakaupo sa silya. Nakangiti. Pumikit si Rudy. Dumilat ulit. Nawala ang refleksyon. Napalunok siya bago itinaas ang piraso ng salamin sa liwanag. May gasgas sa ibabaw nito, tulad ng sulat, "Ikaw naman, Rudy." Nabitawan niya ang bubog. Umatras ng 2 hakbang. Sa sumunod na sandali, narinig ang tunog mula sa banyo, lagaslas. Tunog ng tubig na dumadaloy mula sa gripo. Naamoy ng ilong niya ang sampagita. Mabango pero matapang. Nag-alinlangan siya sandali bago bunutin ang baril at dahan-dahang naglakad papunta sa tunog. Kalahating nakabukas ang pinto ng banyo. Sa loob, naroon lamang ang bitak na lababo at ang bagong salamin na kinabit na ng cleaning team. Malinis pa ang ibabaw, walang anumang bakas. Tinitigan ni Rudy ang kanyang sarili doon, huminga ng malalim. Pero nang akmang lalabas na siya, ang anino sa salamin ay hindi sumabay sa galaw niya. Tumigil siya sa pagtitig sa refleksyon, ang anino ng kanyang sarili ay nanatiling nakatayo. Ngunit ang mga mata sa salamin ay nakatitig ng diretso sa kanya. Walang kurap. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Mabilis siyang humarap sa likod, walang tao. Paglingon niya ulit, nagbago na ang refleksyon. Ang anyo ng isang batang babae ay nakatayo sa likod ng refleksyon niya, ay hawak na suklay na kahoy. Tumutulo ang tubig sa buhok. Nandito na po si Sir Armando. Ngayon kayo naman po, Tito. Ang boses ng bata ay mahina. Halos bumulong sa kanyang tainga. Kumurap ang ilaw ng banyo bago namatay.
Nagpaputok si Rudy ng isang beses. Nabasag ang salamin. Nagkalat ang bubog. Nang pumasok ang patrol team matapos marinig ang putok ng baril, natagpuan nila si Rudy na nakahandusay. Walang malay sa sahig. Nagkalat ang mga bubog sa paligid. Ang mga itim at mahabang buhok ay nakapulupot tulad ng basang sinulid. Kinabukasan ng umaga, nagising si Rudy sa ospital. Sabi ng doktor, walang seryosong sugat, pero mukhang natrauma siya ng malala. Nang tanungin kung ano ang nangyari, bumulong lang siya. Nakita ko sila. 6 na babae at isang batang maliit. Nakangiti sila. Nakatayo si Armando sa likod, may hawak na suklay. Sinubukan siyang pakalmahin ni si Benji. Inakala nilang halusinasyon iyon dulot ng matinding stress. Pero paglabas nila ng kwarto, tinawag sila ng nurse na may halong pagtataka. Dosi, ang tapang po ng amoy ng sampagita sa kwarto ng pasyente. Kalilinis ko lang po. Tinitigan ni si Benji ang pinto ng kwarto ni Rudy mula sa siwang sa ilalim. Ang malinaw na tubig ay tumutulo, bumubuo ng maliit na sanaw sa sahig. Tumungko siya at inamoy ito. Sampagita. Pagkatapos, mula sa loob ng kwarto, narinig ang mahinang boses. Mahina, tulad ng batang humuhuni ng kantang Ili-ili tulog anay. Nanigas si Benji. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang folder. Sa harapang pahina ng folder, may nakasulat gamit ang pulang tinta, hindi kanyang sulat kamay. Kumpleto na ang 7, pero ang sampagita ay hindi kailanman malalanta. Noong araw na iyon, ang ospital sa San Pablo ay napuno ng kakaibang hangin. Mamasa-masa at malamig kahit mataas ang sikat ng araw. Sa kwartong kinaroroonan ni dalawa Rudy. Lalong tumapang ang amoy ng sampagita. Ang nurse na nakaduty noong nakaraang gabi ay nag-resign matapos makarinig ng boses ng babaeng tumatawa ng mahina sa sisi ng pasyente kahit nakalock ang kwarto. Naglakad ng mabilis si Benji Santos sa koridor. Hawak niya ang resulta ng pinakabagong forensic exam. Balak niyang kausapin si Rudy. Pero pagdating sa harap ng kwarto, natigil ang kanyang hakbang. Mula sa likod ng saradong pinto, narinig ang tunog ng tubig na umaagos. Tunog ng suklay na sumasayad sa buhok. Pagkatapos, isang bulong, mabango na. Tito Benji, linisin niyo na po siya. Maingat na binuksan ni si Benji ang pinto. Mukhang walang tao sa kwarto, maayos ang kama. Nakasabit pa ang swero, pero wala ang pasyente. Sa lababo, ang tubig ay tumutulo ng mabagal mula sa gripo, dumadaloy sa sahig na basa. Sa ibabaw ng salamin, may nagsulat gamit ang daliri sa hamog, tahimik na siya. Rudy, tawag ni Benji. Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto ng tisi. Madilim. Pundi ang ilaw. Nang buksan niya ang flashlight ng cellphone, tumama ang liwanag sa isang bagay sa dingding, isang hibla ng mahabang buhok na nakadikit sa tiles. Papunta sa drainage. Yumuko siya at narinig ang mahinang tunog mula sa loob ng tubo. Tulad ng batang kumakanta habang nakalubog sa tubig. Umatras si Benji, sinara ang pinto habang humihingal. Tumakbo siya sa nurse station, humingi ng tulong sa guard para hanapin si Rudy sa buong palapag. Pagkalipas ng 5 minuto, natagpuan nila siya na nakatayo sa likod ng garden ng ospital, suot pa rin ang damit ng pasyente. Nakayapak sa basang lupa. Nakatingin siya sa langit, may kakaibang ngiti sa labi. Rudy, sigaw ni Benji. Pero hindi sumagot ang lalaki. Bumulong lang siya, narinig ko na sila. Tahimik na ang lahat. Nang dalhin nila siya pabalik sa loob, may natagpuan sa kanyang kamay. Ang parehong suklay na kahoy, may ukit na bulaklak ng sampagita, kapareho ng ebidensya mula sa salon ni Rina. Walang nakakaalam kung paano napunta ang bagay na iyon doon. Noong gabing iyon, nagpa siya si Benji na repasuhin ang lahat ng dokumento ng kaso. Binuksan niya ang mga lumang litrato mula sa salon ni Rina, malaking salamin, likurang silid, drum ng kemikal, hanggang sa kahong-kahoy na naglalaman ng maliit na diorama. Nang titigan niya ang litrato ng mukha ni Naya, ang anak ni Rina, nanigas ang kanyang mga mata. Sa likuran ng batang babae, sa dingding ng lumang bahay na nasunog, may malabong anyo na nakatayo. Ang postura ay mukhang lalaking nasa hustong gulang at ang tabas ng mukha. Kahawig ni Armando.
Ibinaba niya ang kanyang salamin sa mata. Tinitigan ulit. Malabo ang litrato. Pero hindi pwedeng magkamali. Namutla ang kanyang mukha. Posible ba, bulong niya. Nagpa siya si Benji na puntahan ang bahay ni Rina noong gabing iyon. Nakasil na ang lokasyon mula pa noong insidente, pero ang susi ay nasa presinto pa. Nagpunta siya ng mag-isa, dala ang flashlight at kamera. Maulap ang langit. Ang amoy ng basang lupa ay bumabalot sa makitid na eskinita. Ang karatula ng Rina's Beauty Salon ay nakatagilid pa rin. Tuklap na ang pintura. Pagkabukas ng pinto, sinalubong siya agad ng halumigmig. Maalikabok ang sahig, pero ang amoy ng sampagita ay nananatiling sariwa. Tila bagong spray. Itinutok ni si Benji ang flashlight sa direksyon ng malaking salamin na dating sentro ng mga pangyayari. Wala na ang salamin ngayon. Tanging pader na semento na lang na tinapalan. Ngunit habang gumagalaw ang ilaw ng flashlight, ang ibabaw ng pader ay nagpantig ng kakaibang kislap, tila nagtatago pa rin ang anino ng salamin. Lumapit si Benji. Mula sa bitak ng semento, narinig ang tunog ng tumutulong tubig. Pagkatapos ay paghinga. Tumungko siya at kumatok ng mahina. Sumagot ang boses mula sa likod ng pader, "Nandito kami." Kumabog ng malakas ang puso niya. Umatras siya, inilabas ang cellphone para i-record ang eksena. Biglang tumama ang ilaw ng flashlight sa dingding. Bawat letra ay lumitaw sa kulay itim na basa, ang sampagita ay hindi kailanman malalanta. Sa parehong sandali, lumamig ang hangin. Ang kanyang hininga ay naging puting usok. Sa maliit na salamin na nakasabit sa sulok ng tindahan. Nakita ni si Benji ang kanyang anino, ngunit sa likod nito ay may mahabang pila ng mga babaeng may basang buhok, blanko ang mga mata, at sa gitna ay isang batang tumatawa ng mahina. Hawak ang suklay na kahoy. Lumingon siya, walang tao doon. Ngunit nang tumingin siya muli sa salamin, naroon pa rin ang anino. Mas malinaw. Ang mga babae ay nagsimulang maglakad palapit. Dahan-dahan. Tumutulo ang tubig mula sa kanilang buhok papunta sa sahig. Narinig ang boses ng bata, "Doktor, kayo naman po. Para malinis na ang lahat." Umatras si Benji. Natapilok siya sa gilid ng carpet. Kumurap ang ilaw sa kisame bago namatay. Sa dilim, ang tanging naririnig ay ang tunog ng tubig na umaagos at ang amoy ng sampagita na nakakasulasok. Kinabukasan ng umaga, nakita ng mga tao sa Rizal Avenue na bukas ng malaki ang Rina's Beauty Salon. Sa loob, may tubig na nakakalat na parang may nagmop lang ng sahig. Sa dingding, lumitaw ang bagong linya gamit ang itim na pintura. "Malinis na kami, pero buhay pa ang sampagita." Si Benji Santos ay nawala ng walang bakas. Sa opisyal na talaan, siya ay naitalang missing in action. Gayunpaman, ilang night shift worker sa ospital ang sumusumpa na minsan ay nakakarinig sila ng taong naghugas ng kamay ng sobrang tagal sa sis. Ang amoy ng sampagita ay pumupuno sa pasilyo at sa salamin. Isang lalaking nakaputing coat ang naaaninag, ang bibig ay gumagalaw na tila kumakanta ng oyae para sa batang hindi nakikita. Bumubuhos ang ulan sa San Pablo noong gabing iyon. 3 linggo na ang nakalipas mula nang maideklarang nawawala si Benji. Opisyal nang isinara ng pulisya ang kaso ng salon sampagita. Ngunit sa mga residente ng Barangay San Jose, ang kwento ay buhay pa rin tulad ng sugat na ayaw maghilom. Tuwing Biyernes ng gabi, sumusumpa ang mga tao na naaamoy nila ang sampagita mula sa direksyon ng ruko ni Rina. Kahit naselyado na ang gusali at hinayaang bakante. Si Chief Dario, ang bagong hepe ng kapulisan, ay nagpa siyang suriin muli ang lugar. Nagsama siya ng maliit na team, kasama ang isang batang forensic photographer na nagngangalang Sara Umali na siyang kumuha ng mga unang litrato sa lokasyon noon. "Tatapusin natin ang chismis na ito ngayong gabi," maikli niyang sabi. Pagkabukas ng pinto, sinalubong sila agad ng malamig na hangin. Mamasa-masa ang sahig, nakadikit ang alikabok sa dingding na may malabong sulat, "Buhay pa ang sampagita." Tinutukan ng flashlight ang bawat sulok. Nagbigay ng maikling utos si Chief Dario. Suriin ang lahat, walang palalampasin. Itinaas ni Sarah ang kanyang kamera. Tuwing kikikislap ang flash, ang anino sa loob ng silid ay tila nagbabago. Sa ikatlong kuha,
nakita niya ang anyo ng lalaking naka-white coat na nakatayo sa sulok ng silid. Nakayuko ang ulo. Tinitigan niya ulit, wala. Walang tao doon. Chief, dito, sigaw ng isa sa mga miyembro. Itinuro niya ang sahig sa likod ng silya ng salon. Isang maluwag na tabla ang tumatakip sa makitid na butas na puno ng malinaw na tubig na amoy sampagita. Sa ibabaw nito ay lumulutang ang isang lumang notebook. Kinuha ito ni Chief Dario gamit ang sipit. Ang pabalat ay may nakasulat na ilistahan ng mga lilinisin. Binuksan niya ang unang pahina. Basa ang sulat kamay. Ngunit nababasa pa rin, ang nakakita ay dapat magpatuloy. Sa ibaba nito ay may 7 lagda, ang huling pangalan ay Is Benji Santos. Nanginig si Sarah. Tinitigan niya ang butas na may tubig at sa loob ng isang saglit, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa tubig. Pero sa likod ng refleksyon, nakatayo ang pila ng mga babaeng mahaba ang buhok. Mapumutla at blanko ang mga mukha. Sa gitna nila, isang batang may hawak na suklay na kahoy. Nakangiti. Chief, may tao doon, bulong ni Sarah. Tinutukan ni Chief Dario ng flashlight ang butas. Kalmado ang tubig. Tanging maliliit na ripple sa ibabaw. Walang tao. Tigilan mo ang imahinasyon mo. Isinara nilang muli ang tabla sa sahig at iniwan ang lugar. Lalong dumilim ang gabi. Nakaupo si Chief Dario sa kanyang opisina ng mag-isa. Binuksan niya ulit ang notebook. Sa huling pahina, nakasulat gamit ang pulang tinta, ang 8 ang magsasara ng bilog. Sa ibaba nito ay may drawing ng bulaklak ng sampagita na may punit na talulot. Samantala, nasa darkroom ng forensic office si Sarah. Pinoproseso ang mga kuha noong gabing iyon. Nang lumitaw ang unang litrato sa developing fluid, kumabog ng malakas ang puso niya. Sa litrato ng butas na may tubig na kinuha niya, malinaw na nakikita ang anyo ng lalaking naka-white coat na nakaupo sa gilid ng butas, basang buhok. Nakayuko ang ulo, malabo ang mukha, pero ang hugis ng katawan ay kahawig ni Is Benji. Biglang tumunog ang telepono sa dingding. Inangat niya ito. Walang boses. Tanging tunog ng umaagos na tubig. Pagkatapos, boses ng batang bumubulong ng malambot. Mabango na. Ate Sarah, linisin mo na siya. Nabitawan ni Sarah ang telepono. Tumakbo siya palabas. Madilim ang pasilyo, nawalan ng kuryente. Mula sa dulo ng koridor, kumidlat at sa isang iglap ay nakita niya ang anyo ng batang nakatayo. Basa ang buong katawan, may hawak na suklay na kahoy. Patag ang mukha, madilim ang mga mata. Umilaw ng mahina ang emergency light. Binuksan ni Sarah ang flash ng cellphone at itinutok doon. Walang tao. Pero nag-vibrate ang cellphone niya. Ang screen ay nagpapakita ng automatic selfie niya na nakatayo. At sa likod, 7 anino ng mahahabang buhok ang nakatayo, nakangiti. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng gwardya na bukas ang darkroom. Umaagos ang tubig hanggang sa pasilyo. Nawala si Sarah umali ng walang bakas. Ang natira na lang ay isang huling litrato na hindi pa tuyo. Sa ilalim ng anino ng 7 nilalang, nakasulat gamit ang itim na tinta na basa pa. Malinis na ang 8, pero ang bulaklak ay patuloy na tutubo. Matagal na tinitigan ni Chief Dario ang litrato. Ang samar na amoy ng sampagita ay sumisingaw mula sa basang papel. Hindi pa niya namamalayan na sa salamin ang bintana sa likod ng kanyang opisina, ang anino ng isang bata ay nakatitig sa kanya. Tumutulo ang tubig sa buhok at sa maliit na kamay na iyon ay maisyam na talulot ng sampagita na dahan-dahang nahuhulog sa sahig. Mabigat ang pakiramdam ng umaga sa San Pablo. Kulay abo ang langit. Ang hangin ay tila nagpipigil ng isang bagay na hindi pa tapos. Mula nang mawala si Sarah, naging tahimik ang istasyon ng pulis. Lahat ay nagtatrabaho ng tahimik, tila takot banggitin ang maling pangalan. Mag-isa si Chief Dario. Ang huling litrato mula sa darkroom ay inilagay sa loob ng plastic folder. Pero tuwing tinititigan niya ito, naaamoy niyang muli ang sampagita. Alam niyang may bagay na hindi pa tapos. Sa huling tala ni Rina. Sa mga salita ni Armando, sa pagkawala ni Is, Benji at Sarah, lahat ay bumubuo ng pattern ng 8. Pero kung malinis na ang 8, sino ang ika-9?
Pagsapit ng hapon, nagpasya si Chief Dario na bumalik sa lumang ruko sa Rizal Avenue ng mag-isa. Gusto niyang sunugin ang lahat ng ebidensya. Isara ang kabanatang ito magpakailanman. Pino ang patak ng ulan. Ginagawang madulas ang kalsada, ang lumang gusali ay nakatayo ng tahimik. Ang kurtinang kalahating punit ay nakadikit sa salamin. Binuksan niya ang flashlight. Humakbang papasok. Pagpatong ng paa niya sa sahig, agad na sumalubong ang amoy ng sampag-ita. Ang maliliit na salamin sa dingding ay umuugong ng pino. Tila sumasalubong. Tumingin si Chief Dario sa paligid, lahat ay tulad noong unang gabi ng pagpunta niya. Pero may isang bagong bagay, sa gitna ng silid ay nakatayo ang itim na silya ng salon, malinis. Nakaharap sa malaking salamin na hindi alam kung kailan nabuo ulit ng buo. Naglakad siya palapit. Sa ibabaw ng salamin, malinaw na nakikita ang kanyang refleksyon, pero sa likuran. May pila ng ibang mga mukha. Bumulong siya ng mahina. Tapos na kayo? Wala na. Ngunit mula sa loob ng salamin, sumagot ang boses ng bata, malambot pero matalim. Hindi pa. Si Chief Dario ang huli, kailangang isara ang lahat. Tinitigan niya ang salamin. Lumitaw ang anyo ng batang babae, basang buhok, puting bestida. Sa kamay niya ang suklay na kahoy na puno ng tubig. Sa paligid, 7 anino ng babae ang nakatayo ng tahimik. At sa likod nila, sina Armando, Rina, at Is Benji. Lahat ay nakangiti ng payapa. Umatras si Chief Dario. Mabigat ang hininga. Itinaas niya ang baril, nagpaputok sa direksyon ng salamin. Ang malakas na putok ay umalinggaw sa dingding. Nabasag ang salamin at naghambalang. Pero hindi nawala ang refleksyon. Bawat bubog ay nagpapakita ng parehong mukha na nakatitig sa kanya. Biglang bumulwak ang tubig mula sa sahig. Tumulo mula sa kisame, umaagos tulad ng ulan sa loob ng silid. Nahulog ang mga sampagita isa-isa mula sa hangin. Lumuhod si Chief Dario, sinubukang pigilin ang hininga. Pero nakakasulasok ang amoy. Sa gitna ng tunog, narinig ang sabay-sabay na bulong, kumpleto na ang siyam. Sumigaw siya at ipinutok ang huling bala, pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng mga residente na bukas ang ruko. Sa gitna ng silid, mayroon lamang sa naunang malinaw na tubig at sa loob nito ay lumulutang ang isang suklay na kahoy na may ukit na bulaklak ng sampag-ita. Walang senyales ng bangkay o karahasan, tanging ang halimuyak na nakadikit sa hangin. Ang opisyal na ulat ay nagsasabing si Chief Dario ay nawala habang nasa tungkulin. Isinara ang kaso ng permanente. Lahat ng dokumento ay ikinulong sa archive ng istasyon ng pulis sa San Pablo. Pero sa mga lumang pulis, patuloy na kumakalat ang tsismis. Sinasabi nila na tuwing maulan ang gabi, ang salamin sa lumang interrogation room ay nagkakaroon ng hamog ng kusa at mula sa loob ay naririnig ang malambot na boses. Tinatawag ng mahina isa-isa ang pangalan ng mga humawak sa ebidensya ng kaso. At sa labas, sa Rizal Avenue, ang dating ruko ng Rina's Beauty Salon ay naging isang maliit na tindahan ng bulaklak. Sumusumpa ang bagong may-ari na tuwing umaga ay may nag-iiwan ng isang tangkay ng sariwang sampagita sa harap ng pinto. Hindi nalalanta, hindi natutuyo. Kahit magpalit ang panahon. Sa talulot ng bulaklak na iyon, kung titingnan mong mabuti, may bakas ng maliit na sulat na halos mawala na. Tulad ng ukit na ginawa gamit ang kuko, malinis, hindi ibig sabihin ay nawala. At noong gabing iyon, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng San Pablo na mamasa-masa, may humuhuni ng mahina ng kantang Ili-ili tulog anay. Ang boses ay lumulubog sa gitna ng amoy ng sampagita na patuloy na tumutubo, bulaklak na hindi kailanman namamatay.